Family Aguinaldo. Okay, so welcome po, Family Aguinaldo, sa ating This is Our Story and This is My Song, a Family Month special podcast. So, katanungan para sa Family Aguinaldo, na ano nga po ba yung inyo pong activity as a family na kinagigiliwan nyo pong gawin together? Pinaka-banding namin yung kainan. Yes, Yung syempre. yun. Kahit sa loob na isang linggo, 2 beses, 3, ganun. Yun, parang nagiging happy na yung mga bata. Simpleng kainan, request ng ganun. Kahit paano, nabibigay namin. Ay ba, nag-request siya ng spaghetti pag iluluto mo siya. Oo. Ganun. Basta Diba? Kasi oo. before, makakain lang tayo ng spaghetti pagka may birthday yan. Di ba kapag may spaghetti, sino may birthday? Di ba? Ganun ano natin. Pero ngayon, ang spaghetti, mini-merienda na lang. Siri ka, Amer. Malabas kami. Okay, namamasyal. Sa masaya ko po dahil sa ano po yung pagsasama po namin ng pagpipinsan. Yun. Ayun. Ngayon, sa part 2 naman po ng ating podcast na ito ay tatanungin ko naman po kayo patungkol sa ano yung pinaka malaking pagsubok or problem na naranasan ninyo as a family. Mga pagsubok namin ni John na pinakamatindi Oo. na talagang nangyari. Marami. Marami nung una pa lang. Pero pinakamatindi yung ayun kay Baby Carlin. Talagang sabi ko, nung time magkano lang naman yung mga pangangailangan lang namin noon nung time na nila Rikaan, ni John Lawrence. At talagang naging ano yung sitwasyon ni Carlin J na talagang una pa lang check up ni Joanne ay umaraw na kulang 20,000. Kaya, di ba, ano-ano kami noon na talagang, laki ng yung damdamin ko parang, di ko na alam kung saan kong lalagay, yung part-time, kung ano yung gagawin ko. Talagang ganun, pero biyaya ng Panginoon sa prayer, talagang, na, namin to, at yun nga, sa panganganak naman ni, bago na naman, panganganak ni Joanne, na-admit nga si Carlin Jane, talagang, ilang linggo kami, 2 linggo kami, talaga ipong kong nasa around 15 o ganun, 15,000 na iba pa yung nakatago, nakaganyan. Talagang, ibig sabihin, nailabas lahat yun. Oo. Yung nailabas lahat yun. Talagang Saka di ba sobra. nung pinanganak mo siya, hindi mo pa agad siya nakita? Ayun nga, naabot nga, balis 2 linggo kami doon. 6 days ko siyang hindi nakita. 6 days, pagkatapos 2 linggo pa kami na 13 days tayo lahat. 13 days, so yung mga kaya kulang 2 linggo. Ngayon, ganun kasakit na yung pambili namin ng pagkain, nandoon kami, nilalamo kami, yung mga anak namin, miss na namin dahil bawal doon sa ospital, na talagang nakaiwan doon sa lola ni Joanne, sa tiyahin. Yun ang pinakamabigat na sitwasyon na iniisip ko pa yung bayarin. Siyempre pagka na-admit, magkano kayo mababayaran? Kasi siyempre tumatakbo yung sobra. Kaya kung bibilangin ko, bali 100,000 yung inubos kasi meron pang binigay yung church na another, nakalikom ako na around 5,000 nun kasi tinulungan tayo ng church at mga member nagbigay, kaya around nasa 5,000 rin yung nalikom ko noon sa church, kaya naubos rin na 20,000 na yun. Sabi ko, kaya biyaya ng Panginoon, kaya pray lang ako noon. Yun ang pinakamabigat kasi uling-huli na namin, inipit pa kami ng doktor na lalabas na kami, ala na kaming panggastos talaga, lalabas na kami, nagalit pa sa amin doktor dahil ibig sabihin yung may sinumbungan kami na may hiningan kaming tulong na hindi kami masyadong natulungan dahil yun nga, nagka-problema nga sa sitwasyon. Sabi ko, inipit kami ng doktor, uuwi na sana kami kabukasan. Inold pa yung namin na talagang nagalit sa amin doktor na dahil yun nga, kahit nagsumbong nga naman ako sa sa mataas na nila, nakakilala nila na napagalitan siya kahit napagalitan siya dahil nanghihingi na kami ng nag-ano na kami ng ilabas na namin bata, ayaw kaming payagan dahil numingi na kami ng tulong sa kakilala ni Pastor Joe pa nun. Ayun nga, tinawagan. Ngayon, yun nga, wala rin nagawa dahil ngayon inipit din kami. Inipit kami na yun nga, na nalabas sana kami, hindi kami inold pa kami. Pero nung time na yun na buti may kakilala si Joanne doon
na pinoseso kabukasan, dapat hindi pa talaga ipoproseso. Buti ka mo, may kakilala si Joan doon na parang tomboy-tomboy yun. Basta ganun. Inayos, buti inayos. Kung hindi naayos pala yun, hindi pa pala kami palalabas. Nagulat yung doktor. Tinatawag pa pala kami noon dahil nasaan si Aguinaldo. Ay, kasi di niya alam na nakalabas na. Hindi na gano'n lang sa amin dahil yung kakilala rin namin sa, kasama rin namin sa ospital. Hinahanap pa kayo, bait ganun yung doktora na, di ba nakalabas na kayo? Yung pala, talagang i-hold kami, talaga ayaw kaming palabasin. Yung mga bata ron, kawawa. Kasi, kinukuha na nila ng talagang cube, talagang dugo araw-araw. Kaya si Carlin, talagang awang-awa ko. Ala, na payat na, tuyong-tuyo na. Ngayon, talagang iyak nang iyak, kaya magugulat din siya nung time na nakuha namin siya. Kaya, sabi ko, biyaya na lang Panginoon. Kaya, iba talaga yung panalangin. Kaya, natutuwa ako dahil, andito kami na nagsiserve, na nakikita ko yung mga anak ko na, yun, pinapaalala ko nung kaya palagi na, huwag niyo akong gayahin, mag-aaral kayo ng mabuti. Kaya sabi ko sa kanila, habang andito kami ng mama mo, ay tuloy lang kayo sa paglilingkuran kasi doon ako natuto. Naiyak ako. Salamat. Ayun, salamat sa dahil sa ating pastor na nagpagal rin sa akin. Yun. Actually, natutuwa nga ako kasi one time, nakita ko si Lawrence ba, si Rica, basta isa sa dalawa niya. Parang nagkaroon sila ng pera, tapos tumakbo agad kay Joanne, tapos ma, kunin mo na yung tights ko, parang gano'n. So, nakakatawa, napag-usapan nga namin ni Alex, kasi natutuwa ako dito sa family Aguinaldo kasi. Hindi man sila yung, when it comes sa education, alam natin tapos, di ba? Pero yung mga anak, parang na-train nila na-train ng maayos. Tapos yun yung intensify pa ni Angel, no, na si Rica, ano ba yun, Rica, nire-remind mo, no, si Angel na mag-pray ba, ganon, di ba? Oo, pray muna bago matulog. So, nakakatuwa kasi, hindi nakikita ng mga bata na kulang yung kanilang magulang sa when it comes sa ganung pero nakikita namin na lumalaki sila talagang sa gawain. So, ayun. Sister Joanne, maliban doon sa shinare ni Kuya Carlo na about kay Carlin, meron ka pa bang naalalang Yun, naalala ko Pagsubok? yung nagkaroon siya ng sakit si Carlo, yung fatty liver. Ay, oo. Yun yung pinakamatinding pagsubok na dun, na naranasan namin. Pero sa kabila ng naranasan namin na yun, talagang ang Panginoon ay kumilo sa buhay namin. Talagang naiyak na kami dalawa. First time namin magkaiyak ang dalawang mag-asawa. Kasi nga, halos talagang gumagapang na ng si Carlo noon. Hindi na siya makatayo. Sa fatty liver, tapos nagkaroon pa diba ng maranas mo gano'n. Biyaya ng Panginoon, siya yung kumilo sa amin. Tapos, di ba, nagpa-check up sa, yun nga, sa Lubao, nagpa-check up. Ginagawa naman niya lahat. Tapos, ayun, nangyari, hingi tayo ng prayer sa church. Tapos, ating mga pastor, ayun, na meron, hindi yung kay Carlos, yung doktor dito talaga, yung magaling talagang doktor. Ayun, edi sabi ng ating pastor, magpa-check up tayo doon. Ngayon, sinunod namin ng pastor, pa-check up kami. Pero, magpapa-check up kami, ang pera lang namin. Hindi lang namin masabi sa ating pastor, kasi wala po kami pera. Yun, pray lang po kami, pray. Edi, sumapat naman yung pang-check up namin. Another days po, meron pong follow-up check-up na 1.5. Kailangan po namin 1.5. Ala kami trabaho ng sis kasi di po siya nakakatrabaho. Talagang, di namin alam saan kami kukuha. Siyempre, di naman natin iniisip na manghingi kami ng tulong. Kumbaga, hindi namin iniisip na ganito, pero manghingi kami, gano'n. Hindi natin natutunan yung manghingi sa tao. Ang inunan lang namin talaga yung prayer. So, yun po. Sumagot ang Panginoon na talagang masasabi namin na yun yung biyaya ng Panginoon na Ate Jenny, hindi ko akong sinabihan teacher, ganito yun. Ano po yun lockdown yun Lockdown yun. Tapos, ang yung, kung kilala niyo kung sikat si KNC, yung ng beauty lab. Yun.
Sa palit lang po yata yun. So ngayon, tong KNC na to, namigay siya ng mga product. Alam mo, Ate Jenny, sabi nung pinsan ko, kung babayaran daw nila yun, 1,000 ang isa, ganyan-ganyan, magkano ang halaga? So ngayon, hindi ko na po tinignan kung magkano yung halaga nun. Yung pala muna, kumbaga yung KNC na yun, namigay. Ang Rikaan, yung teacher niya, ginamit. Kumbaga po, namimili yung teacher. Sabi ko, nagpunta ako doon, nasa school. Sabi ko, bakit? Hindi naman ako gumagamit nito. Ang gaganda ng mga kasama ko, hiyang-hiya nga ako. Kasi nga, di ko alam na mamimigay ng ganun. Ba't ako naman, parang kakaiba yung itsura kasi nga, nakikita ko yung mga nanay, mga nagpuputian, ganyan-ganyan. Tapos nakita ko mga beauty lab na, yung mga sabon, mga pang skin, yung pang ganun. Sabi ko, hindi ko alam gamitin to. Kumbaga, yun na yung ginawa ng Panginoon. Yung tumugon talaga sa panalangin namin, Ate Jenny, na wala kami pang pa-check up. Kinabukasan na yun, Ate Jenny. Kinabukasan na yun. Sabi namin, wala tayong pang follow-up check up. Sabi ko, napakabiyaya ng Panginoon. Yung araw na yun talaga, edi ginawa ko, binigyan ko, alam ko tanda ko, binigyan ko si Ate Kim ng sabon. Basta binigyan ko lang sila. Tapos yung iba nun, binenta ko na sa pinsan. So, kumbaga, yung total na yun, talagang sumapat pampacheck up ni Carlo. Kumbaga, yun yung talagang naranasan namin na pakabiyaya ng Panginoon. Kaya yung, sabi nga ni Carlo, aawitin talaga namin yung biyaya dahil sabi nga ng ating pastor, hindi lamang ganun lang tayo mamumuhay. Kumbaga, kailangan din natin mag-excel. Pero biyaya ng Panginoon, talagang sa ganyan naming estado, napakabuti ng Panginoon na nararanasan namin yung mga ganung bagay. Napakaraming, kaya sabi nga namin, bakit pa kami manghihinawa? Kaya sabi ko sa prayer, Lord, tulungan niyo kami na hindi manghinawa. Hindi magsawa na maglingkod. Yun nga, kahit si Carly, naiisip ko, nagsasacrifice siya. Di ba po, nagsasacrifice siya. Kaya sabi ko sa mga batang to, ilang oras lang, talagang nandito tayo para maglingkod. Sabi ko, hindi para maglaro. Yun, unti-unti talaga, hindi kami perfect, sabi nga. Pero unti-unti ginaguide naman namin sila habang sa aming makakaya. Kaya yun, salamat sa Panginoon dahil may mga taong talagang masasabi natin ng instrumento. Hindi ko masasabi na talagang yung teacher na yun, ginamit, tapos yung gumagawa ng product. Talagang, napakabuting, di ba? Isang kamanghamang na yung ginawa ng Panginoon sa buhay namin na talagang hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pampalo at check-up. Pero napakabuti ng Panginoon. Yun, hindi namin makakalimutan. Marami pa marami pang pagsubok. Pero, masasabi namin na biyaya ang Panginoon. Yun, Ate Jenny. Amen. Teary eyes talaga, Sister Joanne. At saka ko rin naman, na nakaka-touch din kasi talagang pag-usapan yung mga biyaya ng Panginoon sa buhay natin. At saka, ano ba yung secret nyo? Ba't kayo matibay as a family? Yun lang namin eh. Yun lang talaga yung ko, panalangin. Huwag kami tumingin doon sa mga negatibo. Kasi pag ako noon, tumitingin ako sa mga negative noon, mga nagdaang panahon. Pero ngayon, hinihingi ko sa panalangin yung positive. Kasi, doon ako mahina sa negative, tsaka yung, sabi ko nga sa prayer ko, Lord, yung kung ano yung kahinaan ko, ialis niyo po. May kahinaan ako, Ate Jenny. Ayun, talagang, unti-unti, talagang hinihingi ko sa prayer yung lagi, yung kahinaan na yun. Kasi, pag nangibabaw yung kahinaan na yun, talagang, baka doon kami bumagsak. As a family. Lalo na, mga bata to. Tapos, pwede silang madala sa kahinaan ko eh. Oo. Pwede rin silang manawa ba? Maglingkod, mag-serve. Kaya yun, kahit nasabihin na natin makukulit pa to. Ayan, kaya sabi ko, andito tayo para maglingkod. Sabi ko sa mga to. Talagang, sabi ni Pastor, huwag natin pagsawaan. Kaya paulit-ulit lang. Na yun nga, na talagang madala natin, mahubog natin sa gawa ng Panginoon. Yun po yung aking prayer. Maglilingkod nga po, tsaka prayer po palagi. Tapos,
pagsasama po namin ng mga pamilya namin. Ayun. Okay, tama. Makinig po sa preaching ni Pastor po. At sana din po sa mga utos ng ibang tao po sundin po. At sana din po yung ano po, yung magbe-bless ka na po, hindi ka na po pagsasabihan mag-bless, kukusa ka na po mag-bless. Oo. Ano yung title na kakantahin ninyo? Tapat kailan pa po Sino ang tapat? Paman. ang Panginoon po. Yun, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Bakit ba yun ang napili nyo, Kuya Carlo? Yun kasi ang bagamat nasabi ko nga na wala kaming karunungan, wala kaming pagmamalaki, pero habag ng Panginoon ay andito yung mensahe ng aming buhay. This is our song. This is our song.